Ang pangyayaring to ay nangyari 1 taon na ang nakalipas. Ilang buwan pagkatapos ng kasal ng aking tita Rose. Ako nga pala si Bong. 20 taong gulang ako ng mga panahon yun. 5'7" ang tangkad, kayumanggi at kung tatawagin sa English ay tipong may athletic build. Maganda si Rose, kaya medyo nagtaka ko kasi hinintay pa niya ang last trip bago siya magpakasal. Last trip ang tawag sa mga lampas na sa kalendaryo ang edad na tsaka pa lang magpapakasal. Sa edad na 37, ay aakalain mong mas bata siya ng 10 taon sa kanyang tunay na edad. Dahil sa maamong mukha niya talaga namang kahit sino ay mapapatingin, dagdagan pa ng magandang korte ng katawan, hindi gaanong kalusugan ang harapan, ngunit bumawi sa kinis ng kutis. Hindi siya masyadong maputi at hindi naman morena. Yung tipong isang tipikal na Pilipina talaga. Kaya isa si Rose sa mga inaasam kong babae. Isang gabi, mag-aapot na buwan na noon matapos ang kasal ay napadalaw si Tita Rose sa amin. Hindi naman malayo ang bahay nila sa amin. Nag-usap sila ng mama ko. Ako naman ay nanunood ng TV kasama ang mga kapatid ko at dahil sa sala na rin sila nagkwentuhan ay hindi ko maiwasang hindi marinig ang kanilang pinag-uusapan. Paano na yan? Di mag-ampon na lang kayo, tanong ni mama. Hindi pa namin yan napag-uusapan ni Andy Tugon naman ni Rose. Wala na ba talagang pag-asa? Disappointed nga si Andy na magpa-check up kami. At nalamang siya yung may depresya. Ay, sabay hingang malalim ni Tita Rose. Marami pa silang pinag-usapan ni Mama at maya-maya pa ay nagpaalam na rin to. Nagdaan pa ang ilang araw habang nanonood ako ng TV sa isang programa. May segment sila na ang topic ay tungkol sa mga mag-asawang walang sariling anak. At ang paghahanap nila ng ibang taong pupuno sa pagkukulang ng isa. Katulad sila ng sitwasyon ni Rose. Sumagi tuloy sa isip ko, paano kaya kung ako ang taong tutulong para magka-baby sila? Ngunit winaglit ko agad ang isiping yun kasi alam ko naman na malayong mangyari ang mga bagay na ganun. Araw ng Sabado, pumunta sa sentro si nanay kasama ang mga kapatid ko dahil mamimili ng grocery. Si papa naman ay may lakad kung saan at hindi ko na inalam pa. Kakaligo ko lang at nakapagbihis na ako ng may kumatok. Nang buksan ko ay nakita ko si Rose. Parang natulala ako at nawala sa sarili. Kasi nakashort lang siya ng maiksi at medyo maluwag na t-shirt. Nakapambahay lang to. Malapit lang naman kasi ang bahay nila sa amin, kaya hindi na ito nag-ayos pa. Pinapasok ko siya. Wala po dito sina mama at papa Umalis, sabi ko agad at umupo dahil baka makita ni Tita Rose ang umbok sa harapan ng aking shorts. Hindi naman sila ang binunta ko dito Ikaw, mabilis niyang sagot. Po? Ano po yun? Parang hindi ko madiretsyang sabi. Mahihingin lang sana akong pabor. Bago pa man ako makapagsalita kung ano yun, ay dinugtungan niya agad ang huli niyang sinabi. Gusto kong gawan mo kami ng anak ng tito mo. Diretso niyang sabi. Muntik na akong mabilaukan dahil hindi sinasadyang napalunok ako. Hindi yun agad sumagi sa isip ko. Ano daw? Gawan ko sila ng baby? Napaisip ako ulit. Oo, gawan mo kami. Tayong dalawa ang gagawa at hindi ito malalaman ng asawa ko. Paglilinaw pa niya na para pang nabasa ang aking iniisip. Seryoso ang kanyang anyo noon. Bigla akong pinanghinaan ng tuhod kahit nakaupo naman ako. Hindi talaga ako makapaniwala sa aking mga narinig. Totoo ba talaga to?
Gusto kong iuntog ang aking ulo para malaman kung panaginip lang to. Pero iba ang sinasabi ng gising na gising kong pagkauhaw. Hindi ito panaginip. Payag ka pa? Putol ni Rose sa aking pananahimik. Sino ba namang ulol ang hindi papayag? Gusto ko sanang isagot sa kanya pero hindi ko kinalimutan na kailangan ko pa rin magrespeto dahil tiya ko pa rin siya. Opo ta, kung sa tingin nyo ay makakatulong ako, gagawin ko po. Magalang kong sagot. Pero hindi na ako mapakali sa inuupuan ko sa sobrang excitement. May mga kondisyon lang ako na gusto kong sundin mo. Seryoso pa rin siya. Hindi ko aalisin lahat ng damit ko. Pambaba lang at yun lang. Tango lang ang tanging naisagot ko. At nagpatuloy si Rose sa pagsasalita. Ayokong makarinig ng mga salitang marahas. Walang kiss at kung ano-ano pa. Talagang seryosong paglalita niya sa aming gagawin. Naiintindihan ko po at okay lang po yun. Wala na yata akong mahihiling pa. Dugtong ko pa sa isip ko. Bukas ng gabi, pumunta ka sa bahay dahil babalik na ng syudad ang Tito Andy mo. Ngayon ay medyo nakangiti na si Tita Rose at umaliwalas na ang mukha. Pupunta po ako. Nakangiti ko na ring sagot. At sino ba naman ang hindi matutuwa? Hindi na nagtagal ang aming usapan at nagpaalam na siya agad sa bahay. Pagkatapos noon ay kumalma na ako at hindi pa rin ako masyadong makapaniwala sa mga pinag-usapan namin kani-kanina lang. Linggo, mag-aalas 9 na ng gabi. Tsaka ako nagpasyang pumunta sa bahay ng aking tiya. Kanino ko pa nakitang umalis si Tito Andy. Pero naghintay muna ako ng ilang oras para walang aberya, ika nga. Pumasok ako sa gate dahil hindi yon nakalak at kumatok na ng pintuan. Bumungad sa aking harapan si Rose. Nakangiti. Ang ganda-ganda talaga niya. Kahit hindi nakakaakit ang suot ay talaga namang gigil pa rin ako. Pinatuloy niya ako sa loob ng bahay. Kumain ka na ba? Sabi niya. Tapos na po, kanina pa, sagot ko. Wala ka sanang pinagsabi ng ating pinag-usapan. Bigla niyang sabi. Wala po, matipid kong sagot. Mabuti, kung ganun dun tayo sa taas, sabay hawak sa aking braso. Tumuloy kami sa kanilang kwarto. Malaki at kumpleto sa appliances at may banyo pa. Ngayon lang ako nakapasok dito. Siyempre, ba't nga ba naman ako makakarating dito kung hindi dahil sa napag-usapan namin? Maupo ka muna at magbibihis lang ako. Umupo ako sa gilid ng kama. Tama lang ang lambot nito. Hindi nagtagal ay lumabas na si Rose galing ng banyo. Handa na ako, sabi niya. Nandun pa rin ang t-shirt na suot niya nang dumating ako kanina. Pero tuwalya na lang ang kaparis noon na tinatakpan ang kanyang pang-ibaba na talagang gustong-gusto ko nang masilayan. Ang ganda talaga niya. Hula ko sa isip ko ay di ako magtatagal sa kanya at mapapasuko agad ako. Ano, tutuloy pa ba natin to? Tanong niya nang mapansing wala akong ginagawa. Sorry po, paumanhin ko. Sumuot si Rose sa ilalim ng may kakapalan na kumot at tinanggal na ang tuwalya. Sa puntong yon ay para akong nawala sa sarili. Sa wakas, magkakatotoo na ang minimithi ko sa kanya. Hindi ko na hinintay na pagsabihan uli ako kaya binaba ko na ang short at boxer ko. At buong pagmamalaki akong humarap kay Rose. Nanlaki pa ang mga mata niya at namangha sa nakita. Wow! Wow ha? Puna niya. Sa totoo lang, at hindi sa pagmamayabang, ay medyo marami na rin akong nabaliw na babae pagdating sa kama. Dahil nabiyayaan talaga ako. Alam mo naman siguro yung ibig kong sabihin. Tumuntong na rin ako sa higaan.
Inangat ko ang kumot para masilayan sa unang pagkakataon ang kabuuan niyang kagandahan. Sa pagkakataong yun, tuluyan na akong nanggigil. Pero pinigil niya ako at pinaalala ang aming limitasyon. Kaya naman wala akong nagawa. Pumuesto na ako sa pagitan ng kanyang mga hita at ibinukas iyong maigi. Nagkatinginan kami sa mata. Simulan mo na, parang galit pa na utos niya. Sinunod ko naman ang utos niyang yun. Sa puntong yun ay tuluyan ng nag-isa ang katawan naming dalawa. Napakatlabi na lamang to at nakatingin sa bawat paggalaw ng katawan ko. Halatang hindi rin niya mapigilan ang alapaap na nararamdaman. Hindi nga nagtagal ay nawala kaming pareho sa sarili. Nakalimutan namin ang limitasyon na pinag-usapan namin. Kaya malaya ko siyang nabigyan ng aliw. At talaga namang napapakapit pa to ng husto sa akin. Nang gabing yun ay sinulit naming dalawa ang pagkakataon. Binuhos ko lahat ng meron ako kay Rose dahil yun ang kanyang kahilingan. Halos masira ko na ang kama nilang mag-asawa sa sobrang tagal naming nagtampisaw. Halos wala kaming pahinga. Nang magsawa nga kami ay umulit pa kami sa sofa, tsaka sa banyo, at kung saan-saan pang sulok ng kanilang bahay. Kahit may dahilan ang namagitan sa amin, at yun nga ay ang pagtulong ko para magkaroon sila ng supling ng kanyang asawa, ay nagulat ako nang biglang inamin ni Rose na baka raw hanap-hanapin niya ako. Dahil talaga daw nahigitan ko ang kanyang asawa sa pagkakataong yun. Para daw siyang nabaliw ng sobra. Iba ka? Ibang klase ka pala, Bong? Biglang sambit niya na sinabayan pa ng tawa. Lalo siyang gumanda. Hindi na ako sumagot at sa halip ay ngumiti na lang. Nagsunod ng mga gabi ay ginawa ulit namin to. Kasi tuwing weekend lang sila magkasama ng kanyang asawa. At ako naman ay walang humpay sa pagbibigay aliw kay Rose na lumabas ang pagiging mahilig. Hanggang sa magdalang tao na nga siya at laking tuwa ni Tito Andy dahil sa wakas ay magkakaanak na silang dalawa. Kung alam lang niya, sa isip-isip ko. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Pakinggan po natin ang last part ng ating story. Kinabukasan, nag-ayos ang dalaga at nagbihis ng magandang damit. Gumamit din ito ng body butter para naman ganahan lalo ang kuya ng kanyang nobyo sa kanya. Pagkatapos noy sumakay na ito ng taxi at nagpahatid sa isang mall sa Makati. Mag-aalas 11 na nang makarating sa paroroonan ang dalaga. Nag-aabang na rin si Louie at hinihintay siya sa isang tabi. Tinawagan siya nito sa cellphone at tinanong kung nasaan na ang dalaga. Hello? Sagot ni Lori. San ka na? Nandito ako nag-aantay malapit sa McDo. Wika nito. Okay, andyan na ako in 5 minutes. Naglalakad na ako papunta dyan. Sagot naman ng mistisang babae. Okay, pakidalian ha. Baka may makakita sa ating kakilala eh. Mga ilang minuto pa ay nagkita na rin ang dalawa. Agad sinuyo ni Lori ang labi ni Louie pero mailap ang Ginoo dahil marahil natatakot siyang may makakita sa kanila. Kaya hindi na ito gumanti ng halik. Saan tayo kuya? Tanong ni Lori. Sasabihin ko na lang pag nasa kotse na tayo. Sagot ni Louie. Mabilis silang naglakad papunta sa paradahan. Pagkasakay ng kotse, sumunggap ulit ang dalaga. Sa pagkakataong yun, gumanti na rin si Louie at maalab niyang sinalubong ang halik ng dalaga. Gigil na gigil ang lalaki sa magandang babaeng pilit inaalok ang sarili para sa kanya. Mahinahon siyang humaplo sa buong katawan ng dalaga at mahinang pigil na boses agad ang pinakabulan nito na lalong nagpauhaw sa Ginoo. Kumalas at tumutol pansamantala si Lori.
sa ginagawa sa kanya ni Louie para makapunta sa kanilang pupuntahan. Mabilis na pinaandar naman ni Louie ang sasakyan at umalis na sa paredahan. "Saan mo ba ako dadalhin?" tanong ulit ng dalaga. Hindi sumagot ang Ginoo at nagmaneho lang. Mag-aalas 12 na nang makarating silang dalawa sa isang sikat na hotel sa Makati. Pag-akyat mula sa basement parking ay dumiretso sila sa lobby para kumuha ng kwarto. Dahil off-peak season, madali silang nakakuha kahit nag-walk-in lang sila. Pagkatapos magbayad ni Louie, ay sinamahan sila ng bellboy paakyat sa kanilang kwarto. Sumakay sila sa elevator kasama ang ibang guest ng hotel. Halos siksikan sila sa loob. Habang papaakyat ay naisipan ni Lori na idikit ang kanyang likuran sa harapan ng pantalon ni Louie. Nagpatay-mali siya na lang si Louie para hindi mapansin ng ibang tao ang kapilihan ng dalaga sa kanya. Kahit magkasama na sila ay patuloy pa rin ang pang-aakit ng nobya ng kanyang kapatid na lalaki sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating din sila sa ika-27 palapag. Ito ang pangalawa sa pinakamataas na baitang ng gusali. Executive room kasi ang kinuha ni Louie para sa kanilang dalawa. Pagkabukas ng pintuan, ay tumambad ang isang magarbong kwarto. King-size bed, 60 inches LED TV, maliit na sopa, chandelier, at napakagandang banyo. Kita mo ang loob nito dahil sa see-through na salamin. May bathtub at nakiwalay ang shower room. Mula sa bintana ay tanaw ang mga naglalakihang gusali ng Makati. "Sir, kung may kailangan pa po kayo, itawag niyo lang po sa lobby," sabi ng bellboy pagkatapos ilapag ang kanilang mga gamit sa nakakarpet na sahig. "Okay, thank you." Sabay abot ng tip ni Louie. "So, nagustuhan mo ba ang room natin?" tanong ng Ginoo sa dalaga pagkatapos isara ang pintuan. "Ang ganda dito. Bakit naman dito mo ako dinala?" "Kasi masyado kang maganda kung dadalhin lang kita sa mga mumurahing lugar sa gilid-gilid." Gusto ko yung sagot mo ha." Ani ng dalaga na para bang kinilig. Lumapit si Lori kay Louie para bigyan muli ito ng matamis na halik hanggang sa naging marahas silang dalawa sa isa't isa. At dahil doon, napahaplo si Louie sa likurang bahagi ng dalaga pa ibaba. Sinaway naman siya agad ng dalaga at kumalas ito sa lalaki. "Nagugutom na ako. Pwede bang kumain muna tayo?" Pag-aaya niya sa Ginoo. "Sure, saan mo ba gusto kumain?" "Kahit saan, pero ayoko nang lumayo." Nagpasya silang bumaba muna para kumain. Sa second floor ng hotel ay may buffet restaurant at doon na lang nila napiling mananghalian. Bago umupo ay kumuha muna ng pagkain ng dalawa. Habang nakapila ang dalaga, ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya ang ibang mga lalaking nakapila sa kabilang dulo ng buffet table. Maganda naman talaga si Lori at artistahin ng itsura. Kaaya-aya din ang kanyang suot na puting bestida, nalitaw ang kanyang mapuputing legs. Kaya naman ang mga kalalakihan ay hindi magkamayaw sa pagsuliyap sa dalaga. Minsan napapansin ito ni Lori at napapangiti na lang siya. "Nakita mo ba yung dalawang lalaki kanina na nakapila din?" tanong ni Louie habang naglalakad sila papunta sa upuan. "Yup, why?" "Tumingin lang naman sila sa akin na," sagot ng dalaga. "Tumitingin, parang nambabastos na yung mata ng dalawa eh." Inis na sabi ng Ginoo. "It's okay, hindi naman nila ako makukuha eh. Hanggang tingin lang naman sila and besides, I'm with you. Yun ang importante." Kahit hindi diretsang sinasabi ni Louie, ay napaghahalata ang nagiging siloso na to si dalaga. Pero sa tutuusin, wala namang karapatan si Louie na makaramdam ng ganoon dahil wala silang relasyon. Pero hindi niya to maiwasan lalo na kapag may ibang lalaking nakatingin kay Lori. Magkatabi si Louie at Lori sa isang sopa.
Ang mesa na kinakainan ay hugis parisukat at may mahabang tela na tumataklob sa ilalim. Ang magkabilang gilid nila ay divider na umaharang sa iba pang mga mesa. Habang abala ang Ginoo, ay biglang humaplo si Lori sa hita ni Louie. Pataas. Napaatras ang lalaki dahil nagulat to sa ginawa ng dalaga. Hindi na ako makapag-antay. Sabay bulong ni Lori. Ako rin eh. Sagot naman ng lalaki. Napapikit bigla si Louie nang biglang binaba ni Lori ang zipper ng kanyang pantalon. Lori, hindi ka ba makapaghintay? Saway ni Louie sa babae. Hindi ito sumagot. Bagkus ay ngumiti ito ng pilya tsaka itinuon na ang sarili sa pananghalian. Dahil doon ay kahit papaano nakahinga ng maluwagang lalaki. Makaraan ang kalahating oras, natapos na ang dalawa. Tumawag si Lori ng waiter para humingi ng menu. Tinignan niya ang mga alak na binibenta sa restaurant at saka umorder. Red wine ang napili ng dalaga. Pagkatapos no'y nagbayad na din si Louie at sabay silang naglakad pabalik sa hintayan ng elevator. Pagkarating ng kwarto sa ika-27 na palapag, ay agad niyakap ni Louie ang dalaga. Maalab na sinuyo nila ang labi ng isa't isa. Paikot-ikot sila hanggang sa mapunta sila sa kama. Inalapag lang saglit ni Louie ang dalang bote ng red wine sa side table at bumalik sa tabi ni Lori. Tinanggal ng dalaga mula sa pagkakabotones ang polo ng Ginoo, hanggang sa unti-unting naglaho ang suot nilang dalawa. Inihiga ni Louie ang dalaga sa bungad ng malaking kama at sabay pumwesto agad sa nakabukas ng mga hita nito. Hinawakan ni Louie ang mga kamay ni Lori at inangat to. Kusang yumakap naman ang mga binti ng dalaga sa likuran ng Ginoo. Nagkatinginan silang dalawa. Naghihintayan. Ilang saglit pa ay unti-unti nilang natamasa ang pag-iisa nilang dalawa. Napakalimot na lang ang dalaga sa likod ni Louie. Sobrang nabaliw siya ng mga oras na yun. Sa wakas ay nakuha na niya ng tuluyan ang inaasam na lalaki. Sa unang pagkakataon, nakatikim siya ng may asawa. Nakatikim siya ng bawal. Nakamit na niya ang matinding alapaap na hindi pa niya nararanasan. Para kay Lori, sulit lahat ng kanyang paghihintay. Halos ilang oras ding umuga ang matibay na kama dahil sa pagtatampisaw ng dalawa. Lumipas ang ilang minuto. Kasalukuyang nasa bathtub si Lori nang pumasok si Louie, dala ang bote ng red wine at 2 baso. Gusto mo ng drinks? Alok niya sa dalaga. Sure, mabilis na sagot ni Lori. Umupo si Louie sa gilid ng bathtub at sinalina ng red wine ang dalang mga baso. Pagkatapos ay iniabot niya ito sa dalaga. Umahon mula sa mabulang tubig si Lori para umupo din sa gilid. Kumampay ang kanilang mga baso bago sila uminom. Naubos ni Lori ang itinagis sa kanya ni Louie, kaya na may humingi pa to ulit. Sinalina naman to ulit ng Ginoo, at nang iinom na ulit ang dalaga, sinadya niyang itapon ito sa kanyang masaganang harapan. Dumalo ito hanggang sa kanyang makinis na tiyan paibaba. Oops! Sabay nguso ni Lori paibaba. Kaagad naman itong nakuha ni Louie. Inubos niya ang wine bago ibinaba ang baso at bote sa sahig. Lumapit siya sa harapan ni Lori ng paluhod. Sa puntong yon, halos mapasabunot ang dalaga sa buhok ng lalaki. At para siyang hihimatayin sa galak hanggang sa nawala na siya ng tuluyan sa wisyo. At tuluyan ang napatingala sa kisame. Hindi nagkamali si Lori na pumatol sa lalaki. Wala siyang iniisip na panghihinayang. Hindi din siya nakukonsensya dahil inakit niya ang isang lalaking may asawa na. Ang iniisip lang niya ng mga oras na yun ay mabigyan siya ng aliw ni Louie. Pagkatapos ng sandali ni Lori ay sabay na silang naligo.
Nagtagal pa muna sila sa bathtub at inubos ang red wine. Mga ilang minuto pa'y nagbanlaw na sila sa shower room. Nagbihis at umidlip muna ang dalawa. Bago mag-alas 5 ng hapon, ay bumalik na ng opisina si Louie. May gagawin pa kasi ito at kailangang tapusin. Naiwan naman si Lori sa hotel dahil hanggang kinabukasan pa nakareserve ang kanilang kwarto. Doon na lang muna siya matutulog. Ang plano naman ng lalaki ay babalikan na lang siya dahil kailangan niyang umuwi para hindi mapansin ng kanyang misis. Buti na lang at may dalang ekstrang damit si Louie para makaiwas sa posibleng panguhuli sa kanya ng misis. Pagbalik ni Louie noong umaga ay muling nagpakasasa ang dalawa bago mag-check out. Hinatid ni Louie si Lori sa sakayan at dumiretso ng uwi ang dalawa. Pagkatapos noon ay hindi na nabuhay pang muli ang kanilang komunikasyon. Marahil dahil nasubukan na nila ang isa't isa, kaya nawala na rin ang ganang ipagpatuloy pa ang dating namuong pagnanasa. Pag-uwi ng dalaga, inaabangan na naman siya ng inang si Claire. "Hindi ka talaga titino, no?" Pasigaw na sinabi nito sa anak. "Naku ma, don't start." Umakyat na to sa kanyang kwarto at hindi na napigilan ng ina. Hindi na alam ni Claire ang gagawin sa anak, kaya napatawag siya sa kanyang asawa na nasa ibang bansa para humingi ng payo. "Hello?" Sagot ng kanyang asawa mula sa kabilang linya. "Jaime, hindi ko na mapigilan ang anak mo. Paano bang gagawin ko? Lagi na lang wala sa bahay at umaalis kasamang mga kaibigan. Sumasakit na ang ulo ko sa batang yun." Paliwanag ni Claire. "Claire, anak mo yan. Dapat alam mo kung paano siya kontrolin." "Pero anak mo rin siya, Jaime." "Pero Claire, alam nating pareho na hindi ako ang tunay niyang ama. Mabuti pang tawagan mo ang tatay niya at doon ka humingi ng tulong. I gotta go. May meeting pa ako in 2 minutes. Nagpaalam bigla ang asawa. Binaba na rin ni Claire ang tawag. Uminom muna ito ng tubig at nag-isip muna ng sasabihin sa tatay ni Lori. Hindi na niya kinausap ito simula nang isinilang ang dalaga. Inangat niya ulit ang telepono at nagdial. Lingid sa kaalaman ng magulang ni Lori, ay alam ng dalaga na hindi siya tunay na anak ng kanyang itinuturing na ama ngayon. Yun ang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Ang sakit at lungkot na siya lang ang nakakaalam, na siya lang ang nagdurusa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas pinili niyang maging malaya sa labas ng bahay nila at magbulakbol para maiwaglit lahat ng kanyang dinadalang sakit sa kanyang damdamin. Isa rin to sa dahilan ng kanyang paghahanap ng aliw sa isang ginoo o lalaki para maibsa ng kanyang lungkot. Ngunit matapos ang masasayang alaala niya sa kuya ng kanyang nobyo na si Louie, ay muling nangilid ang luha sa kanyang mga mata.